Okay, so welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang isi-share ko sa inyo ay about conventional fire alarm system. Okay? Sa unang video natin, dito sa ating conventional fire alarm system ay itinuro ko doon kung paano natin wiringan yung ating mga smoke detector, mga manual call point, and heat detector sa bawat zone. Okay? Itinuro ko na rin doon kung paano natin siya lagyan or saan natin ilalagay yung ating end of line. Okay? So dito sa ating conventional fire alarm system ay ang wawiringan natin dito guys, or ang ituturo ko naman sa inyo guys, ay paano natin wiringan ang emergency door at saka exhaust fan. Okay? So yung emergency door ay magbubukas lamang po ito pag once na may sunog. Okay? Ito naman yung ating exhaust fan ay namamatay lang siya pag once na magkaroon ng sunog. Okay? At itong strobe lights or siren ay gumagana lang po siya pag once na may sunog. Okay? So yan po yung ating wawiringan ngayon. So ang power supply dito sa ating siren guys or strobe lights ay 220 volts. Okay? So ang ating emergency door lock, ang power supply niya po guys ay DC 24 volts. May mga magnetic door lock din guys na ang power supply niya ay EC 24 volts. So dito sa atin ay DC 24 volts. Dito sa ating exhaust fan guys ay 220 din yun ang power supply. Okay? So, gumamit din po tayo ng dalawang general purpose relay. Okay? Para magawa natin yung ating or mawawiringan natin yung ating mga accessories na ating ikinabit dito sa ating fire alarm system na conventional. Okay? So, gumamit po tayo ng dalawang power supply, 220 and DC 24 volts. Wawiringan natin siya ngayon guys para magkaroon po kayo ng idea. Okay. So, gumamit po tayo ng external na power supply na DC 24 volts. Ito po yon. Okay. So, ito po yung input niya guys. So, 20. At ang output niya guys ay DC 24 volts. Wiringan na natin. So, ang una nating ginawa guys ay lagyan muna natin ng power supply ang ating mga 24 volts na coil. So, dinala natin or nilagyan natin ng power supply na negative side ang ating mga itong ating door lock or magnetic door lock na negative side, at nilagyan din natin ng negative side ang ating mga relay. So, itong dalawa na to na relay ay okay, yan po yung kanyang negative na 24 volts and parallel po siya dito sa ating pangalawang relay na 24 volts. Okay. So, yan na po yon. May nakaabang na po na negative na power supply sa ating mga accessories sa 24 volts. Okay. So ngayon guys, ang output na positive side ng 24 volts ay ito po yon. So lagyan po natin siya na another color. Okay. So ito na po yung ating DC 24 volts na positive. Okay. So ito po yung dinala natin dito sa ating fire alarm. Ito na po ang ginamit natin dito na relay ay ang alarm. Okay? So, dinala natin yung ang positive dyan. Yan, nilagay natin siya sa common. At ang labas ng common guys ay yan, dito po sa normally close para magkaroon na po ng power supply itong dalawang relay na to. So, lagyan natin siya na ito yung out niya guys. Yan. Okay. Okay, so yan.
Nagparalela po siya dito. At sa kabila din yan, guys. Okay, so itong dalawang relay na to ay gumagana na po to. So itong mga normally closed na auxiliary contact niya, guys, ay itong normally closed ay nagno-normally open. Itong normally open ay nagno-normally close. So depende na po sa inyo kung ano po yung gusto nyong gamitin. Depende po sa gusto nyong mangyari. For example, dito sa ating magnetic door lock. So dapat ito, guys, during normal operation ay lagi po siyang nakasarado. So magsasarado lang po yan, guys, pag once na magkakaroon ng power supply ang magnetic na door lock. Okay, so ito, guys, dito po natin siya, gamitin po natin dito yung auxiliary contact niya na normally open. Okay, so yan, nilagyan natin ng positive ang common. Yan, dito sa ating unang relay. Yan po yung common niya, guys. So dito, kasi umaandar na to siya, guys, itong normally close ay nagno-normally open. Itong normally close ay nagno-normally open during operation itong relay na to. So dito natin siya, gagamitin natin yung auxiliary contact niya na normally open. Okay, so ito po yun, guys. Ito na po yung out niya. Yan. So sa puntong ito, itong ating magnetic door lock ay nagkakaroon ng power supply at ito ay nakasarado na po. Hindi na po yan magbubukas. Okay? So ngayon, guys, ang susunod natin na wiringan, itong dito sa kabilang auxiliary contact, guys, ay ito naman po ay sa itong ating exhaust fan. Yan. Ito po yung exhaust fan natin. Ito po yung ating MCB na nagko-control dito sa ating strobe lights and dito sa ating exhaust fan. Okay. So nilagyan ko ng power supply so yung neutral, guys, so ang neutral na ginamit natin dito, ito po yun. Yan. Nilagyan natin ng power supply na neutral ang ating strobe lights. Okay? At nilagyan din natin ng neutral ang ating exhaust fan. Okay. So ngayon, guys, itong ating exhaust fan, yung line 1 dito, guys, ito po yung line 1 lagyan natin ng line 1. Ito yung line 1. Yan. At naglagay po tayo ng line 1 sa ating common. Yan. At ang out ng ating common, guys, dito sa normally open. Ito po yon. Tandaan nyo lang po, guys, ha. Yan, papunta dito. Yan. Ito na po yung normally open. Papunta siya dito sa ating yan. Dito sa ating exhaust fan. So sa puntong to, itong exhaust fan natin ay umaandar na po ito. Okay. So dito sa kabila, guys, itong ating strobe lights ay magkakaroon po siya ng power supply. Ito, di ba, na may neutral na po yan. Nilagyan natin siya ng neutral. So nilagyan din natin siya ng line 1. Naghila pa tayo ng line 1 dito sa ating kabilang relay. Nilagay natin sa common para makumpleto yung circuito nitong ating strobe lights. So ginamit natin dito, guys, kasi ang ginamit natin dito sa strobe lights, ang auxiliary contact na dito sa ating relay ay normally close. Okay? So dito natin nilagay sa normally close.
Pero depende po sa inyo guys kung ano po yung option nyo, ano po yung gusto nyo mangyari. So dito sa ating pinapakita, dahil during normal operation, ito po ay patay. Normal operation, ito po ay sarado. At during normal operation, ito ay buhay. Okay. So yan po yung application na ating ginawa. Yan, kumpleto na po yan guys. For example, ganyan. Ito, gumagana po to siya, normal operation. At ito, sarado po siya sa normal na operation. For example, itong Zone 1, Zone 2, o Zone 3, isa sa mga yan ay nakadetect ng sunog. So, itong relay na to guys, itong alarm relay, ito po ay magpapalit po to ng state. Kumbaga, itong normally closed ay magno-normally open. Okay? So ito, mawawalan po ng power supply ang ating dalawang relay. Kinukuma niya po yung dalawang relay na yan. Magkakaroon ng sunog or makadetect ng sunog ang ating alarm system. Ito pong power supply natin na 24 volts guys ay mamamatay po ito. Okay? Mamamatay. Ito, mamamatay. So itong mga auxiliary contact nito guys, na itong normally open na ginamit natin, magno-normally close po ito. So mawalan po ito ng power supply, ito po ay magbubukas. Ito naman sa kabila guys, itong pa natin, pag once na mawala ng power supply ang ating relay, itong normally open na ginamit natin guys para dumalo yung ating supply dito sa ating exhaust fan ay normally open. Magno-normally close po yan. So, walang power supply na dumadaan dyan. So, ito namamatay ito during sunog. Okay? So, I hope na nasundan nyo po yung ating pagpapaliwanag. Sa mga susunod na mga video presentation natin guys ay gagawa po tayo ng video presentation in very specific location. For example, itong mga door access na to, ilalagay natin siya sa, for example, dito sa ating Zone 1 or Zone 2 or Zone 3, kung saan man ito naka-install. So, maglalagay po tayo ng isang emergency door. Yan lang po ang magbubukas pag ito pong Zone 3 ang makadetect ng sunog. Okay? Ang ginawa nating video presentation ngayon guys is general alarm. For example, malaking sunog na po. So, kailangan na pong magbubukas lahat ng emergency door. Okay? So, yan po yung ating presentation ngayon. Okay, so I hope na nasundan nyo po at nagkaroon po kayo ng idea. At pasensya na po sa mga nakaraang buwan na hindi po tayo nakagawa ng mga video dahil lumipat po kasi ako ng kumpanya. So, nahihirapan po ako sa aking schedule, no? So, medyo na-busy lang po. Kaya, pasensya na po kayo. At muli, salamat po ng marami. At kung may natutunan po kayo sa ating video presentation ngayon, paki-like, paki-share. At kung may mga katanungan po kayo guys, paki-comment na lang sa ating comment section. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. Paki-hit sa notification bell. At ito ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!